Mga kababayan, lalo na kayong mga pensyonado at miyembro ng SSS at GSIS, huwag kayong mag-scroll past ng video na ito dahil ngayon, sa araw na ito, may mga importanteng pagbabago at mga balita na direktang nakakaapekto sa inyong pensyon, sa inyong loans, at sa inyong mga benepisyo. Ang mga bagong update na ito ay epektibo na simula bukas, Mayo 26, 2026. At kung hindi kayo makakaalam ng mga ito ngayon, baka ma-miss ninyo ang inyong tamang halaga ng pensyon, madelay ang inyong release o mas malala, mabiktima pa kayo ng mga scammer na nagpapanggap na ahente ng SSS at GSIS. Manatili kayo. Lahat ng kailangan ninyong malaman ay nandito sa isang video. Magandang araw sa inyong lahat, mga kapamilya at kapwa Pilipino. Maligayang pagdating sa inyong pinakamapagkakatiwalaang source ng impormasyon pagdating sa SSS at GSIS na mga benepisyo, pension updates, at lahat ng bagay na may kinalaman sa inyong pinagsikapang ipon at karapatan bilang miyembro o pensyonado. Kung ito ang unang beses na nanood kayo sa aming channel, maaari po kayong mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng pinakabagong balita mula sa Social Security System at Government Service Insurance System ng ating bansa. Ngayon, Mayo 25, 2026 ay isang napaka-importanting araw para sa lahat ng SSS at GSIS members, lalo na sa mga pensyonado, mga retirado, at mga dependent na umaasa sa monthly pension para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Marami tayong tatalakayin ngayong video, mula sa pension adjustment formula, ang staggered release schedule para sa buwan ng Mayo hanggang Hunyo, ang mid-year supplement na inaabangan ng lahat, ang salary loan rules, ang Annual Confirmation of Pensioners o ACP deadline, ang indexation policy para sa parehong SSS at GSIS, at marami pa. Handa na ba kayo? Sama-sama nating simulan. Una sa lahat, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas tinatanong sa amin sa comments section, ang Sibling Protection Benefit. Para sa mga hindi pa alam, ang sibling protection ay isang uri ng dependent benefit kung saan ang kapatid ng miyembro ay maaaring maging qualified beneficiary sa ilang partikular na kondisyon. Ayon sa mga patakaran ng SSS, ang isang kapatid ay maaaring maging secondary beneficiary kung wala ng primary beneficiary tulad ng asawa o anak na legal na makikilala. Importante na ang kapatid ay designated at registered sa SSS record ng miyembro bago pa man mangyari ang anumang contingency. Kung hindi pa nakaregister ang inyong kapatid bilang beneficiary, pumunta na kayo sa pinakamalapit na SSS branch o gamitin ang My SSS portal para i-update ang inyong records. Ito ay isang hakbang na maaaring magbigay ng malaking tulong sa inyong pamilya sa hinaharap. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakatinanong na paksa, ang Pension Adjustment Formula. Para sa mga SSS pensyonado, ang monthly pension ay kinakalkula batay sa tatlong posibleng halaga at ang pinakamataas sa tatlo ang siyang ibinibigay. Una, ang 300 piso plus 20% ng average monthly salary credit o AMSC plus 2% ng AMSC para sa bawat credited year of service o CYS na lampas sa 10 taon. Pangalawa, ang 40% ng AMSC. At pangatlo, ang 1,200 piso kung ang miyembro ay may 10 hanggang 20 credited years of service o 2,400 piso kung ang miyembro ay may 20 o higit pang credited years of service. Ang AMSC ay kinakalkula batay sa monthly salary credits na na-post sa inyong SSS record sa loob ng 60 buwan bago ang contingency. Kaya naman, napakahalaga na tiyakin na lahat ng inyong contributions ay naipost ng tama at updated.
Kung may pagdududa kayo sa inyong AMSC, maaari ninyong suriin ito sa pamamagitan ng My SSS app o mag-request ng Statement of Account sa inyong pinakamalapit na SSS branch. Para sa mga GSIS pensyonado naman, ang pension formula ay naiiba. Ang Basic Monthly Pension o BMP ay katumbas ng 1.5% ng Average Monthly Compensation o AMC para sa unang 5 years of service, plus 2% ng AMC para sa bawat taon ng service na lampas sa 5 taon. Ang maximum na basic pension ay 70% ng average monthly compensation. Dagdag pa rito ang personal share at government share contributions na nagdudulot ng mas mataas na computed benefit. Ang tinatawag na GSIS Indexation Policy ay isang mekanismo kung saan ang pensyon ng mga GSIS retirado ay nadi-adjust batay sa inflation rate sa ilalim ng Republic Act 8,271 o ang GSIS Act of 1,977. Ang indexation ay nagbibigay daan sa pagtaas ng pensyon sa panapanahon upang mapanatili ang purchasing power ng mga pensyonado laban sa implasyon. Ang pinakabagong indexation rate na inilabas ay batay sa opisyal na inflation data mula sa Philippine Statistics Authority o PSA at ito ay inilalapat sa pensyon bawat taon. Ngayon, napakahalaga ring pag-usapan ang staggered release schedule ng SSS at GSIS para sa kasalukuyang buwan. Para sa mga SSS pensyonado na tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng bank, ang release ay karaniwang nakabatay sa huling digit ng SSS number. Ang mga may SSS number na nagtatapos sa 1 at 2 ay inilalabas ang pensyon sa una hanggang 10 araw ng buwan. Ang mga may 3 at 4 ay mula 11 hanggang 20. At ang mga may 5 pataas hanggang 0 ay matapos 20 ng buwan. Gayunpaman, ang mga pagbabago sa patakaran ay maaaring makaapekto rito. Kaya palaging i-check ang opisyal na SSS website o inyong bank para sa eksaktong schedule. Para sa GSIS, ang staggered release ay katulad din ng sistema ng pag-distribute basis sa account number ng pensyonado sa kanilang depository bank. Ang pinakamapagkakatiwalaang paraan para malaman ang eksaktong petsa ng inyong pension release ay ang pag-contact sa inyong bank o ang paggamit ng GSIS e-card na nagbibigay ng notifikasyon sa tuwing may credit sa inyong account. Simulan na nating pag-usapan ng isa sa mga pinaka-antisipateng benepisyo ngayong taon, ang mid-year supplement. Para sa mga GSIS members at pensyonado, ang mid-year bonus ay karaniwang inilalabas sa buwan ng Mayo o Hunyo, kasabay ng pagdiriwang ng Independence Day ng ating bansa. Ang halaga ng mid-year supplement para sa mga aktibong miyembro ay katumbas ng kanilang basic monthly salary, habang para sa mga pensyonado, ito ay katumbas ng kanilang basic monthly pension. Mahalaga na ang inyong ACP o Annual Confirmation of Pensioners ay kumpleto at updated upang matiyak na walang abala sa pagpapalabas ng inyong mid-year supplement. Para sa mga SSS pensyonado, may katulad din na benepisyo na tinatawag na ika-13-month pension o year-end benefit na inilalabas tuwing Nobyembre o Disyembre, kasama ang special cash gift na nagkakahalaga ng 5,000 piso para sa mga qualified na miyembro. Tiyaking huwag palampasin ang mga deadline para sa mga benepisyong ito. Tungkol naman sa Annual Confirmation of Pensioners o ACP, ito ay isang mandatory na proseso para sa lahat ng GSIS at SSS pensyonado upang patunayan na sila ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat makatanggap ng pensyon. Ang deadline para sa ACP ay kritikal. Kung hindi kayo mag-sumite ng inyong confirmation bago ang takdang petsa, maaaring masuspinde ang inyong monthly pension hanggang sa makumpleto ninyo ang proseso. Ngayon, mas madali na ang ACP dahil maaari na itong gawin online sa pamamagitan ng GSIS website
o ang My SSS portal. Para sa mga SSS pensyonado, ang ACP ay maaring isumita sa pamamagitan ng My SSS app sa SSS branch o sa pamamagitan ng mga accredited SSS representatives. Para sa GSIS, may EGSIS member portal at ang GSIS Touch application na maaring gamitin para sa online ACP. Ipinapayo namin sa lahat ng pensyonado na huwag hintayin ang huling minuto. Gawin na ang ACP ngayon habang maaga pa para maiwasan ang anumang abala sa inyong pensyon. Para sa mga nahihirapan sa online ACP, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch at humingi ng tulong sa mga tanggapan doon. Ang mga branch ng SSS at GSIS ay may priority lane para sa mga senior citizen at may kapansanan, kaya hindi na kayo kailangang magtayo ng matagal sa pila. Ito ay isa sa mga provision ng Expanded Senior Citizens Act o Republic Act Siyam na 1974 na nagbibigay ng preferential treatment sa mga matatanda sa lahat ng pasilidad ng gobyerno at pribado. Dalhin ang inyong valid government ID tulad ng inyong SSS ID, GSIS ID, Senior Citizen ID, PhilSys National ID o iba pang katanggap-tanggap na ID para mapadali ang proseso. Para sa mga nangangailangan ng Special Power of Attorney o SPA, lalo na sa mga pensyonado na hindi kayang personal na pumunta sa branch dahil sa karamdaman o malayo ang tirahan, ang SPA ay isang legal na dokumento na nagbibigay ng kapangyarihan sa isang pinagkakatiwalaang tao na kumilos para sa inyong ngalan. Ang SPA para sa mga transaksyon sa SSS at GSIS ay kailangang notarized at kailangang naglalaman ng mga partikular na detalye tungkol sa mga transaksyong pinahihintulutan. Huwag ninyong ibigay ang inyong SPA sa sino mang hindi ninyo lubos na pinagkakatiwalaan. At laging tiyakin na ang SPA ay limitado lamang sa mga kinakailangang transaksyon. Pag-usapan naman natin ang dependent pension. Ang mga qualified dependent ng isang pensyonado ay may karapatang makatanggap ng karagdagang pensyon. Para sa SS, ang dependent's pension ay katumbas ng 10% ng basic monthly pension o 250 piso ayon sa kung alin ang mas mataas para sa bawat minor na anak na dependent hanggang sa maximum na 5 dependent children. Ang kabuuang dependent pension ay hindi maaring lumampas sa maximum na itinakda ng SSS. Para sa GSIS, ang dependent children ay matatanggap din ng katumbas na benepisyo ayon sa kanilang patakaran. Kung ang pensyonado ay namatay na, ang survivorship pension ay ipagpapatuloy sa surviving spouse at mga minor children ayon sa mga naaangkop na patakaran. Ngayon, isang napaka-importanteng paksa na dapat marinig ng lahat, ang Benefit Offset Rules. Ang benefit offset ay isang patakaran kung saan ang mga benepisyo na natanggap na mula sa ibang pinagkukunan tulad ng employer o ibang insurance ay maaaring i-offset laban sa SSS o GSIS claims. Ito ay madalas na nagdudulot ng kalituhan sa mga miyembro, kaya mahalaga na maunawaan ninyo kung paano ito gumagana. Para sa mga LGU employees na sabay na miyembro ng SSS at ng isang lokal na retirement program, may mga espesyal na patakaran na naaangkop. Ipinapayo namin sa lahat na kumonsulta sa inyong HR department o sa opisina ng SSS o GSIS para malinawan ang inyong sitwasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang SSS Salary Loan. Ang SSS Salary Loan ay isang pribilehiyo ng lahat ng aktibong miyembro ng SSS na may hindi bababa sa 36 na monthly contributions at 6 na monthly contributions sa loob ng 12 buwan bago ang petsa ng aplikasyon. Ang maximum na halaga ng salary loan ay katumbas ng pinakamataas na 2 buwang average monthly salary credit o ang 2 times monthly salary credit ayon sa kung alin ang mas mataas, hanggang sa maximum na halaga na itinakda ng SSS.
Ang interest rate ng SSS salary loan ay 10% per annum at ang loan ay dapat bayaran sa loob ng 2 taon o 24 na buwan. Ang mga deduction ng loan ay automatikong ginagawa mula sa monthly pension para sa mga pensyonado o mula sa sweldo ng miyembro sa pamamagitan ng employer. Kung kayo ay may nananatiling loan balance at nag-apply ng bagong loan, ang outstanding balance ay ibabawas sa inyong bagong loan proceeds. Maaaring tingnan ang inyong loan balance sa pamamagitan ng My SSS app o sa pamamagitan ng pagbisita sa inyong SSS branch at humingi ng loan balance certification. Para sa GSIS members, may GSIS policy loan at consolidated loan na katulad ng salary loan sa SS. Ang mga GSIS members ay maaaring mag-apply ng loan sa pamamagitan ng eGSIS portal o sa pamamagitan ng kanilang employer. Ang loan deduction ay automatikong ginagawa mula sa buwan ng sahod o pensyon. Kung may katanungan kayo tungkol sa inyong GSIS loan balance, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na GSIS branch at humingi ng official loan balance certification na maaaring kailanganin para sa iba't ibang layunin tulad ng refinancing o pagkuha ng bagong loan. Ngayon, napakahalaga na pag-usapan ng isang bagay na nagdudulot ng pag-aalala sa maraming pensyonado. Ang mga pension fixer scammer. Sa nakalipas na mga taon, dumami ang mga nagpapanggap na SSS o GSIS agents, consultants o fixers na nanghihingi ng bayad kapalit ng tulong sa pagproseso ng pension claims, loan applications o iba pang transaksyon. Maaari silang makipag-ugnayan sa inyo sa pamamagitan ng Facebook, SMS o personal na pagbisita sa inyong tahanan. Ang katotohanan ay, ang SSS at GSIS ay libre ang lahat ng serbisyo. Hindi kayo kailangang magbayad ng kahit sino para maproseso ang inyong mga benepisyo. Kung may lumapit sa inyo na nag-aalok ng tulong kapalit ng bayad, i-report ninyo ito agad sa SSS o GSIS at sa inyong lokal na pulis. Ang opisyal na contact information ng SSS ay ang hotline 1455 at ang opisyal na website ay www.tuldok.sssis.gov.ph. Para sa GSIS, ang contact center number ay 847-4747 at ang website ay www.tuldokgses.gov.ph. Huwag ninyong ibigay ang inyong SSS number, GSIS number, o personal na impormasyon sa sinumang hindi ninyo nakilala ng maayos. Pag-usapan na rin natin ang My SSS app at GSIS app na lubhang nakakatulong sa mga miyembro at pensyonado. Ang My SSS app ay maaaring i-download sa Google Play Store para sa mga Android users at sa Apple App Store para sa mga iOS users. Sa pamamagitan ng My SSS app, maaari ninyong tingnan ang inyong contribution history, loan balance, benefit claim status, at personal information. Maaari din kayong mag-apply ng salary loan, mag-update ng personal information, at mag-submit ng ACP sa pamamagitan ng app. Para sa GSIS, ang eGSIS member portal ay accessible sa pamamagitan ng web browser at may GSIS Touch app din na nagbibigay ng mobile access sa inyong GSIS account. Ang mga SMS notification ay makakatanggap na rin kayo sa tuwing may credit sa inyong pension account o may update sa inyong loan application. Para sa mga gustong i-check ang kanilang GSIS e-card balance, maaari itong gawin sa pamamagitan ng malapit na Land Bank ATM, sa GSIS kiosks sa mga branch o sa pamamagitan ng GSIS Touch app. Ang GSIS e-card ay nagsisilbi ding valid government ID na maaaring gamitin sa iba't ibang transaksyon. Para sa SSS, ang SSS Unified Multipurpose ID o UMID card ay katulad din na nagsisilbing ATM card para sa mga pensyonado na pumipili ng pension release sa pamamagitan ng SSS accredited banks. Kung meron kayong overpayment, ibig sabihin nakatanggap kayo ng mas mataas na pensyon kaysa sa dapat,
Huwag kayong matakot. May proseso ang SSS at GSIS para sa overpayment refund request. Karaniwan, ang overpayment ay ino-offset laban sa mga susunod na pension payment o maaari kayong mag-submit ng refund sa cash kung gusto ninyong ayusin ito agad. Makipag-ugnayan sa inyong SSS o GSIS branch para sa detalyadong hakbang-hakbang na proseso ng overpayment resolution. Bago tayo magtapos, gusto naming bigyang diin ang isa pang importanteng bagay, ang pagpapanatiling updated ng inyong personal information sa SSS at GSIS. Ito ay kasama ang inyong address, contact number, email address, at beneficiary information. Ang mga hindi updated na records ay maaaring magdulot ng abala sa pagpapalabas ng inyong pensyon o mga benepisyo. Maaari ninyong i-update ang inyong information online sa pamamagitan ng My SSS app o EGSIS portal o pumunta sa branch at magdala ng supporting documents tulad ng proof of address at valid ID. Para sa aming mga lolo at lola na personal na pumupunta sa SSS o GSIS branch, alalahanin ang mga sumusunod na practical na tip. Una, pumunta ng maaga. Mas mababa ang pila sa umaga, lalo na sa unang araw ng linggo. Pangalawa, gamitin ang priority lane para sa senior citizens at persons with disability na available sa lahat ng SSS at GSIS branches alinsunod sa Expanded Senior Citizens Act. Pangatlo, magdala ng lahat ng kinakailangang dokumento, valid ID, SSS o GSIS number at anumang supporting documents para sa inyong transaksyon. Pang-apat, kung maaari, magdala ng kasama lalo na para sa matatanda at may karamdaman para hindi kayo mahirapan. At pang-lima, kung hindi kayo sigurado sa mga requirements, tumawag muna sa branch o sa hotline bago pumunta para hindi sayangin ang inyong oras. Mga kaibigan, alam namin na ang lahat ng impormasyong ito ay maaaring napakaraming tumanggap sa iisang subok, kaya gusto naming ipaalala sa inyong lahat. Isa-isa lamang ang proseso. Ang pinakamahalaga ay ang mapanatili ang inyong records updated, ang makumpleto ang inyong ACP bago ang deadline, at ang maprotektahan ang inyong sarili laban sa mga scammer. Ang inyong pensyon ay inyong karapatan. Ito ang resulta ng inyong mga taon ng pagseserbisyo at kontribusyon sa ating bansa. Huwag ninyong pahintulutan ang sino mang magnakaw nito o magpabagal ng proseso nito. Kung mayroon kayong mga katanungan o komento, huwag mag-atubiling ilagay ang mga ito sa comment section sa ibaba. Susubukan naming sagutin ang lahat ng katanungan ng mas maaga. Huwag ring kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na miyembro rin ng SSS at GSIS, lalo na sa mga senior citizens na maaaring hindi pa nakakaalam ng mga importanteng update na ito. Ang kaalaman ay kapangyarihan at sama-sama nating matitiyak na lahat ay makatanggap ng tamang benepisyo na karapat-dapat sa kanila. Salamat sa inyong panonood at patuloy na panoorin ang aming channel para sa pinakabagong balita at update tungkol sa SSS, GSIS, at lahat ng social security at government insurance benefits sa ating bansa. Maging ligtas at malusog ang lahat. Ito ang aming panalangin para sa inyong lahat. Hanggang sa muli.